Okay, mayong adlaw. Magandang araw po sa ating mga tagasunod sa ating mga vlog, sa mga subscriber ko po na nandyan po lagi nakasubaybay sa ating YouTube channel sa lugar diha sa San Carlos, Pilarbol. Maadjong adlaw, maadjong gabi, maadjong buntag, maadjong basta lahat nga maadyo. Tanan nga sana okay po kayong lahat diyan sa Pilipinas. Pag-usapan lang natin itong si Pia Cayetano. O mga kapwa ko OFW, shout out po sa inyo mga kapwa OFW ha. Ingat-ingat po tayo. Itong pag-usapan nga natin itong si Pia Cayetano na ito na yung Senate Blue Ribbon Committee na ngayon. Siya na yung humahawak sa dating hinahawakan ni Senator Marcolita. Siya na ngayon ang chairman. First in history na babae na humawak ng importanteng committee dito sa Senado, itong Blue Ribbon Committee. So si Pia Cayetano ho ang kauna-unahang babae na humawak ho nito. Based na rin sa aking natandaan, pero wala pa akong babae na humawak nito noon. Ito lang yan si Pia Cayetano, at isa pa bagay sa kanya kasi abogada. Di naman natin na itong nung pinanggalingan nito nung hinawakan ito ni Ping Lacson, sus Ginoo ko. Kung nakita ninyo yung mga ginawa ni Ping Lacson na nagawa siya ng report na wala hong pumirma. May sinasabi na partial report doon sa flood control na ginawa niya na hindi natapos ho yun. Kaya ang ginawa niyang partial report at pinapirma itong mga ibang senador. Palagay ko parang kulang sa tao para ma-endorse dapat yun. Kaya lang inabot nga nagpalit ng liderato dito sa Senado. In-endorse niya lang kahit kulang ang pirma. Kulang yata ng 2 ang kanyang report. Kaya sinubmit na lang niya sa ombudsman kahit kulang-kulang yung yung report niya ng pirma sa mga kapwa senador. At di ba ito yung dahilan din na hindi sila nagkaintindihan ni Senador Marcolita. Dahil nga sabi ni Senador Marcolita, ipatawag mo muna, imbestigahan mo muna yung 18 Marines at ipatawag ulit natin itong si Gutesa para matapos yan, yung flood control na yan. Hindi, ayaw na nila ipatawag itong 18 Marines. Sana itong liderato ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano, itong kapatid ni Pia Cayetano, na sana magtuloy-tuloy na ho itong investigasyon ito sa flood control. Kasi isa rin to sa inaabangan talaga natin. Kasi bigla kasi itong nawala ngayong sinapawan itong impeachment ni BP Sara. Kaya ngayon, ang mga congressman at saka ibang mga senador nag-focus dito sa impeachment. At ito ngayon ang nakikita ko ng dahilan na ang mga senador nagkauntug-untugan sila dito kung sino talaga. Mayroong mga ibang senador ba dito na mapakla ang pag-alis nila. Pati ito si Senator Soto. Dapat di ko tatawagin ito Senator Soto naabnoy ako dito na kay Soto talaga. Sa totoo lang hindi ko talaga to pwedeng tawaging senador kasi ang mga ginagawa kasi nito ni Tito Soto diyan sa Senate ngayon na presidente kanila si Bongbong Marcos. Parang sunod-sunuran sila dito. Magkaiba ang nung nag-Senate president ito panahon ni Duterte, hindi naman siya ganun. Matino man siya, pero ngayon parang pilit talaga niya itago. Nakita nyo ba na itong Senate Blue Ribbon Committee, kung pinapatawag din ba itong si Martin Romualdez? Hindi. Ayaw ipatawag ni Lacson ito si Lacson at saka si Soto, parang si Batman and Robin itong mga to. Kaya sabi ko, sa ngayon itong si Soto parang tumanda na, veterano na pagkasenador, pero paurong ang utak. Sabi ko, feeling kasi nitong si Soto, napakatalino napanood nga natin yun, di ba? Nung nag-umpisa ang impeachment, merong sinasabi si Senator Alan Peter Cayetano na nagtanong siya
na nakalimutan daw niya, nagpamaang-maangan pa. Wala ka talagang alam, tapos ikaw mag-Senate President, tapos ikaw mag-handle nitong impeachment ni BP Sara. Nako, paano kaya? Kung nang panahon itong nagkaputukan dyan sa Senado, tapos ito siya ang nagiging Senate President, ano na naman kaya ang mga alibay ni Tito Soto? At ito, balik tayo sa topic natin. Itong si Pia Cayetano, inaantay ko rin talaga tong Senate Blue Ribbon Committee na to, kung sino talaga ang italaga dyan sa isa sa pinakapangyarihan na committee dyan sa Senado. Kasi ang naisip ko, baka ibalik si Senator Marcolita. Kaya lang, nilipat siya ng committee din na sobrang importante din dyan. Lahat naman dyan sa committee sa Senado, sobra man ho yung mga sobrang importante ho yan. Pero sa mga mabibigat talaga na mga committee, itong Senate, itong Blue Ribbon Committee, kasi ito kasi yung nag-iimbestiga sa mga ganyan mga controversial, mga malalaking issue, malalaking corruption. Nakikita naman natin kung ano ang hinahawakan diyan, yung mga malalaking balita ba. Sila ho diyan ang nag-iimbestiga. Nakita natin diyan yung mga dati yung mga Farmally, yung mga sa Bureau of Customs, yung dati kay Tatay Digong, itong flood control ngayon ni Marcos na hindi tinapos. So ano pang dyan. So itong mga senador kasi, noong nagpalit sila ng liderato dyan, nagiging bitter itong mga pinalitan. Kagaya nito ni Lacson, kagaya nito ni Soto, kagaya nitong dalawang Tulfo, kagaya nito ni sino pang dyan na bitter talaga na ayan si JV Ejercito at saka itong si Migs Subiri. Yan ang mapait talaga sa kanilang parang hindi sila ready kasi nung time na yon. Kasi akala nila na tuloy-tuloy ang kanilang pamayagpag diyan sa Senado. At ito kasi si Senator Pia Cayetano, abogada. Sabi ko, swak din to dito. Wala akong dito, wala akong karereklamo dito. Sana nga agad-agad din maimbisigahan ka agad tong flood control na to para itong hindi natapos ni dating Blue Ribbon Committee, Senador Marcolita maituloy ngayon nitong ni Pia Cayetano kasi hindi yun natapos eh. Kaya lang, naisip ko rin, kapag ito na siguro, galawin itong issue na to, malamang, itong administrasyon ni Bongbong Marcos, sigurado ho dyan, pipilitin nila ho yan na hindi ma-open ulit yung kaso na yan. Kasi ayaw ho nila na makarating na ho talaga yan dito kay Bongbong Marcos yung sino ho talaga ang mastermind dyan. Kasi andoon na eh. Nakikita na natin kung sino na yung na talaga, natukoy na kung sino yung pasimuno dyan sa insertion ho dyan. Martin Romualdez at saka itong si Saldico. At doon lang kasi yung investigasyon ni Ping Lacson. Kaya ayaw na ni Ping Lacson mag-imbestiga pa doon sa mga 18 Marines kasi nga tatamaan talaga si Bongbong Marcos kasi may nag-deliver na kasi ng mga malita-malita. Ito ngayon ang ayaw nila na madugtungan ho itong investigation. Kaya itong mga senador ngayon na against dito sa flood control, ginagawa talaga ng paraan ito na papalitan na naman tong Senate President ngayon sa Senado, itong si Alan Peter Cayetano. Akala nga noong Lunes magkaroon na naman ng palitan, kudita ulit, pero hindi umabot ang kanilang tao na patalsikin ulit itong si Cayetano. Kaya naman ho ito nagkakaroon ng ganito kaya bumaliktad to itong si Pia Cayetano, itong si dalawang Villar at saka itong si Loren Ligarda, kaya ito bumaliktad. Kasi gawa nitong, di ba na-involve nga ho itong mga malita-malitang ibang senador dyan. Kagaya nitong kasama to si Soto Kasama yan kaya Lacson kasama rin yan Kaya siguro hindi masikmura
nitong nito ni Ligarda, kaya siya bumaliktad, pumanig dito sa sa kanila ni Cayetano. So yan At ito si Pia Cayetano, dahil sa galit dito, itong si Riza Hontiveros, harap-harapan na doon sa plenary, talaga sinupalpal itong si Riza Hontiveros nitong ni Pia Cayetano. Itong video nila na nagkasagutan sila. Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. And many of your statements today, Senator Risa, many of us, if not all, agree. But we all won't agree that parang walang nangyari. I don't know where that came from because I don't think anyone is treating it trivially. It's just a matter of how we can focus on it given that there is a real economic crisis. Yeah. Senator Pia. Mr. President, I also will not interpolate or make my own privileged speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Riza Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin lately na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit nun sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Hindi kasi talaga matanggap Hindi nila matanggap na itong nangyari ngayon na palitan sa mga committee. Ngayong araw na to sila pinaplansya na nila yung mga committee nila Kaya hindi matanggap, lalo nito na humahawak ng mga committee dati na pinapalitan na sila, hindi nila matanggap ho yun. Kaya ang ginagawa nito ni Riza Hontiveros, parang dinistract itong si Pia Cayetano. Itong si Senator Alan Peter Cayetano, yun ang dinistract niya, 'di ba? Yun ang tinitira niya. Hindi tumayo itong si Pia Cayetano na hindi siya inuurungan. Anong panama? Anong panama nito ni Riza Hontiveros dito kay Pia Cayetano? Abogada ho ito. Samantalang ikaw ano ka? Tapos may gana ka pang tirahin mo yung mga magkapatid na abogado at abogado ho yan. Walang hiyaan na talaga itong minority. Tapos baliktarin pa nila, ito daw majority ngayon ang walang hiya kasi gawa doon sa putukan, gawa doon sa ginagawa nung nakaraang linggo. Hello, nag-imbestiga na nga kayo ngayon ilabas nyo na ang totoong investigasyon para makikita rin namin kung ano ba talaga. Ngayon, di ko alam kung bati-bati na ba sila ni Senador Pia Cayetano at saka nitong si Riza Hontiveros. Pasikat kasi ito si
Pasikat kasi to si Hontiveros kasi kakandidato nga eh. Nagpapakitang gilas kasi to kasi nako naman pagka kulang ka talaga sa baon dito, ganun lang talagang gagawin mo. Kagaya nitong ibang senador diyan na wala dito pero feeling meron dito. Like Soto, di ba? Kala mo si Soto ang galing-galing sa batas pero wala rin pala. Pahiya na naman siya dito si Soto dito sa yung sinabi niya na kay nagtatanong dito kay Alan Peter Cayetano. Pinagtawanan siya nun.